nabusog sila, kumain sila, at nabusog. Tayo, mga Pilipino, wala namang namatay sa atin sa gutom. Sa sobrang pagkain siguro marami namamatay. Pero wala namamatay sa gutom. Isang maliwanag na patuloy na pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagaman itong nakaraang bagyo, may ilan tayong mga kapatid na naipit sa baha, kaya medyo nagulog. So, hindi makalabas. Pero mabuti na lamang may mga mabubuting tao na tumutulong, lalong-lalo na po doon sa Metro Manila. Pero bahagi yun ng pagkilos na makita natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo na ipinamamanig sa atin ng buong may kapal. Sa aklat ng mga hari at sa Ebanghelyo ni San Juan, na alin pinarami ang pagkain para makakain ang maraming tao at mabusog sila. Bahagi yun na ito yung ating pagpinay-nilayan para po sa araw na ito. Una, makita natin yung himala na ginawa ng Diyos sa lumang tipan. Nakita natin sa pamagitan ni Eliseo at sa Ebanghelyo ngayon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nakakain ang marami. Biro niyo yun, 5,000. Yung 100, medyo kaya pa natin. Pero yung 5,000 lalaki, hindi pa kasama diyan ang babae at mga bata. So, bahagi yun. Kasi ang binibilang lamang ng mga Hudyo noong lumang tipan ay lalaki. Hindi kasama ang babae. Hindi kasama ang mga bata. Sino kaya sa atin ang nakapagpakain ng 5,000? Hindi ko pa nararanasan na may magpakain ng 5,000 katao. At bahagi yun natin na ay nabusog at may lumabis. Una, bahagi yun na makita natin ano yun. Merong naghandog. Yung pinarami ng Diyos ay galing sa handog ng tao. Sa lumang tipan, sa aklat ng mga hari, yung nagdala din, isang lalaki na alin, mula sa kanyang unang ani. Kumisa may makita natin na may mga taong unang sahod, lahat ng kanyang unang sahod, ibinibigay niya sa Diyos. Dito sa Ebanghelyo, doon dito kinukuha yun, na yung unang sahod, ang unang ani, ang unang bunga ng kanyang mga ani, ay ipinagkaloob niya kay Propeta Eliseo. Ipinagkaloob niya sa Diyos. At sa Ebanghelyo, ay ano natin, dala ng isang bata, 5 tinapay at 2 isda. So bahagi yun, siguro nga gawa ng nagtatanong si Jesus, paano natin pakakainin ang napakaraming tao
Kaya may nagdala sa kanyang isang bata na may 5 tinapay at 2 isda. Napakaalaga po yung paghahain, paghahandog. Kinakailangan ding makita natin yung mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang tawag natin ay paanyaya, balik, pasasalamat. Ibinabalik lang natin sa Diyos ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Binigyan ko ng diin noong nakaraang linggo na ang pamantayan ng buhay katiwala ay alin. Ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya ka maghahandog, bakit? Pinagkalooban ka ng Diyos. Pagkakataon. Kung walang ipinagkaloob sa Diyos, wala kang maihahandog. Kaya kung kumisan siguro, ay ang tao, palaging ang tingin sa kanyang sarili ay kulang. Bakit? Hindi marunong magpasalamat. Napakahalaga po sa pundasyon bilang mga Katolikong Pilipino ang alin. Hindi lang Pilipino, kundi bilang isang Katoliko. Ano man ang lain na alin? Magpasalamat. At isa yun ay alin sa pamagitan ng paghahandog. Kaya nga ang tawag natin ay balik-handog. Kasi ibinabalik lang natin yung mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya bahagi yun, gusto natin paramihin ang mga bagay na nasa atin ay matuto tayong magandog. Bahagi yun, pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Kuminsan sinasabi ng iba na magandog ka para pagpalain ka ng Diyos. Ang sabi ko kaya ka nakapaghahandog, pinagpapala ka na ng Diyos. The very fact na ikaw ay handang maghandog, kasi mayroon ka. Hindi ka naman maghahandog na kinukuha mo doon sa kapitbahay mo. Hindi handog yun. Baka kataon na kaya ka nakapaghahandog, ay biyaya ng paglilingkod ng Diyos sa sangkatauhan. I-on mo at saka i-off. I-on mo at saka i-off. I-on mo na at saka i-off. I-on mo at saka i-off. I-on mo at saka i-off. Puntahan mo tutoy. I-on mo at saka i-off mo at saka i-on. Nakauna? Hello. I-on. Hello, mic test. Hello.
Okay. So una, no, ay magpasalamat tayo sa biyaya na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos. Pero yun ay alin, mayroong nagandog. Pangalawa ay ang dakilang himala, no? Ang pagpaparami ng tinapay at 2 isda. Sa lumang tipan, pagpaparami ng mga tinapay lang. Bahagi yun na kung saan ay napakain ang lahat at nabusog. Marami pang natira. So bahagi yun na makita natin higit sa lahat yung alin, yung dakilang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi lamang po yung mga biyayang pangmaterial, lalong-lalong na alin, yung biyaya ng pagkanarinto ng Diyos sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa, no? Ang banal na Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo, na nawa ay higit nating pakinabangan. At inuulit ko lang, kapag wala ko kayong hadlang sa pagtanggap ng banal na komunyon, magkomunyon kayo. Dalawa lang naman yung hadlang. Ano yung hadlang? Walang kasalanang malaki. Ano yung kasalanang malaki? Anything that goes against the 10 Commandments. Ano mang labag sa 10 utos ng Diyos, huwag kayong magkukumunyon. Bahagi yun. Yung hindi kasal sa simbahan at nagsasama, hindi mo pwedeng magkumunyon. Magkumunyon na lang kayo doon. Kapag hindi ko kayo, alam nyo ngayon, no? Halimbawa mayroon kayong mortal sin o hindi kayo nakakain o nakakain kayo o nakainom ng maliban sa tubig 1 oras bago magkumunyon, manatili kayo sa inyong luhuran, gawin ninyo yung spiritual communion. Kung nanaisin ng Diyos na matanggap ninyo ang banal na Eucharistia spiritually, katulad ng pagtanggap ng mga pumipila, ay pagkakaloob sa inyo ng Diyos. Ganon kalakas yung himala ng Diyos. Bahagi yun. At pangatlo, para saan? Para tayo ay mabusog. Para may isa katuparan natin yung ating tungkulin. Magkaroon tayo ng lakas upang ipalaganap pa natin yung paghahari ng Diyos. Bahagi o yun, yung 100 na pinakain ng Diyos sa pamagitan ng Eliseo ay para may sa katuparan nila yung kanilang mga gawain. At itong mga pinagaling ni Jesus na sumusunod sa Kanya, alam nga naman pagkatapos pagalingin, ay mahihilo sa daan, ay di sayang naman yung pagkapagaling na ginawa ni Jesus. So bahagi ko yun. Sana po makita natin, maging lalong-lalo na ngayon, maging maingat tayo sa ating mga pagkain. May pagkain o nakasisira ng katawan. Pero ang pagkain ng banal na Eucharistia, ang katawan at dugo ni Jesucristo, ay magbibigay sa atin ng lakas. Kalimitan sinasabi ng iba natin, gusto kong kumain pero hindi ko magawa. Kasi nga bakit? We rely on our own strength. Ang pinangahawakan lamang natin ay ang ating lakas. Hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya hindi tayo nakapagpapabait kahit gusto nating gumawa, kahit gusto nating bumain. Kinakailangan natin yung tulong ng Diyos. Bahagi yun. Mahirap pong magpakabuti. Kahit na ginagawan tayo ng masama, anong paanyaya, yung Ebanghelyo kahapon, huwag kang gagawa ng masama. Hindi sapagkat ginawan ka ng masama, gagawa ka ng masama. Bakit?
ay hindi ka na naging mabuti, no? Naging masama ka na, mahirap yun. Hindi mo kuminsan sa sabi ng tao, hindi ko magagawa. Tama, hindi mo kayang gawin yun. Kasi bakit? Wala sa iyo si Jesus. Magagawa mo lamang yung kapag nasa iyo si Jesus. Saan ka kukuha ng lakas? Sa banal na Eucharistia. Ang pagkain na nagbibigay ng lakas, lalong-lalo na upang ipagpatuloy ang paglago ng paghahari ng Diyos. Dito mong tatlong ito, bahagi yun na tinutulungan tayo ng buong may kapal, isang paghahandog na puno ng pagpapasalamat, ang dakilang biyaya at himala ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa atin ang kanyang katawan at dugo. Kanin natin at inumin. At ang lakas na magdulot sa atin upang tayo rin ay maging tunay niyang mga alagad na harapin ng hamon ng daigdig na ito bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus Kristo.